paano ka? Sir, ayos ka lang? Sir, ano kaya gagawin ko nito? Hindi ako expert dito. Alam ko na! Yung tinuri na si Romeo, yun yung gagamitin ko. Ang first letters sa acronym is D for danger. Ang una muna natin gagawin is to look for danger. Moving tayo sa next letter sa acronym is R for response. Titingnan natin kung sila ba ay alert o nagre-respond. Kung hindi sila nagre-respond, lumapit ka sa kanilang mga tenga in case hindi ka nila naririnig. Magsalita ka at maghintay ka kung magre-respond sila. Kung hindi pa rin nagre-respond, pwede mo i-shake yung both shoulders nila kung magre-respond o pisilin ang kanyang kamay kung magre-respond ang katawan niya. Sir! Pagkatapos natin i-check ang response, move tayo sa next na acronym which is A for airway. I-check natin yung airway ng biktima kung may nakabara o nakaipon na vomit. Kung may nakabara o nakaipon na vomit, itilt natin yung ulo ng biktima pa sideways para ma-clear yung vomit. Once naalis yung vomit na nakita na walang nakabara, i-open natin yung airway by tilting the chin upwards. Hawakan natin yung noo gamit ang isang kamay at i-place natin yung 2 fingers natin sa ilalim ng chin. At i-lift natin yung chin pataas upang mabuksan ang airway. Ang next na acronym is B for breathing. I-check naman natin kung humihinga pa ba ang biktima. Kung still maintain and chip upwards, gagawin natin ito tatlo. Look, listen, and feel. First is look. Ilo-lower mo yung head mo sa taas ng biktima at titingnan mo kung normal ba yung breathing niya sa pagtaas sa baba ng dibdib niya. Next is listen. Makinig ka sa breathing niya kung normal ba daw o hindi. At panghuli is feel. Habang nakalower yung head mo, pakiramdam mo yung breathing mo sa pisngi mo. Gagawin mo itong tatlo sa loob na sa 10 segundo. At lastly is C for circulation. Titingnan natin kung patuloy pa ba nagsisirculate ng dugo ang katawan ng biktima by checking if gumagana pa ba ang puso. Sa paghanap ng pulse, pwedeng kumuha sa neck o sa kamay. Titingnan rin natin yung katawan ng biktima kung may sugat o nagkakos ng pagdurugo, kaya hindi nakapag-circulate ng dugo ang katawan mo. Ngayon, ituturo namin sa inyo kung paano proper way ang pag-execute ng recovery position. Una, iunat ang braso ng pinakamalapit sa iyo. Pangalawa, ilipat ang kabilang braso. Pangatlo, baluktutin ang malayong tuhod. Pang-apat, igalaw ang pasyente para sa iyo. Pang-lima, ayusin ang daanan ng hangin. Ngayon naman, tuturo namin sa inyo kung paano mag-execute ng CPR. Lumuhod sa gilid ng pasyente. Ipataw ang kaliwang palad sa kanan ng palad at ilagay ang head ng kamay sa dibdib ng pasyente sa bandang itaas ng sikmura. Siguruhin tuwid ang likod at buong balikat habang nagbibigay ng compression. Ngayon, umpisa ng pagdinis sa dibdib ng pasyente. Dapat lumubog ito ng 2 to 4 inches sa dibdib ng pasyente para masiguradong may dadaloy na dugo papunta sa utak. Magbigay ng 100 to 200 compression sa 1 minuto.
Ituloy ang CPR hanggang dumating ang rescuer. O kaya magpakita ito ng sign na ito ay nagkakaroon ng malay. Kapag napagod, dapat ay may kapalitan sa pag-revive sa pasyente.